Sa natin. Ayan. Kasi isang full face Ito sec. Yung ayan sec carbon full face helmet na modular kasya. Kumbaga napakadali niyang isingit mga idol. Ayan, kagaya nito, tingnan niyo mga idol, di ba? Napakadali niyang isingit. Hindi rin siya ganun kahirap, no? Kaya goods na goods talaga to sa everyday use mga idol. Kung ikaw is pamasok ng office, no, pang opisina, di ba? Hindi naman bawal mag-helmet dito mga idol. Kaya maraming walang helmet. Pero syempre mga idol, sabi nga ni Colonel Busita, di ba yan, kagaya niyan. Sabi nga ni Colonel Busita mga idol is mas matigas ang semento kaysa ulo mga idol. Kasi nga mga idol, pag bibili ako ng Honda EDV 160 ngayon, di ba, tapos biglang ilalabas sa Pinas tong B3, baka lang magsisi ako mga idol. Yun lang iniisip ko baka lang syempre pagsisihan ko na nandun ako sa old version, tapos di ba biglang nilabas yung road sync dito. So kaya hindi ko na siya take consideration mga idol. Good day mga idolo. Another day, another vlog. And for today's video mga idol, pag-usapan natin kung NMAX B3 pa rin ba ngayong 2026. Mga idol, 2026 na mga idolo. Nahirapan ka pa rin bang pumili ng motorsiklo na babagay sa'yo? Isa ka rin ba sa katulad ko mga idol na talaga ng mga hirap na hirap pumili mga idol kung ano ba yung karapat-dapat na motorsiklo para sa akin, para sa pinaghirapan kong pera mga idol? Kasi ganun yung ganun yung kinonsider ko mga idol. Siyempre, kung pipili ako ng motor mga idol, is yung talagang, di ba, yung pasok sa panlasa natin. Yung talagang hindi natin pagsisisihan. Kaya talagang nahirapan ako mga idol. Katulad nyo rin ako nung una, na talagang nahirapan. At ito nga yung reason mga idol, kung bakit ako nauwi sa NMAX B3. Pag-usapan natin mga idol, kasi nung una, ang talagang trip kong motorsiklo mga idol is yung Bristol ADX 160 mga idol. Ito talaga ng mga complete package mga idolo. Napaka-forma, di ba? Naka-inverted telescopic fork yung pinakaharap, naka-rim set, di ba? Tsaka yung mga safety features niya. Talaga ng mga palung-palo yung setup mga idol. Ang problema nga mga idolo, nung binisita ko yung Bristol motorcycle, yung dealer dyan sa may Antipolo, anak ng kamote mga idol, napakataas. Ang seat height niya is 790mm, kaso nga lang tip-toe ako mga idol. Sa height ko na 5'6", naka-tip-toe ako. Pinapunahan na ito mga idol, pinapunahan na itong yung truck. Medyo mabilis din yung takbo niya. Siyempre mga idol, pag may ganitong truck sa unahan mo, gusto mong unahan para dire-diretso lang yung biyahe mo Pero medyo mabilis din yung takbo niya. Andito tayo mga idol sa sa Binangonan, sa may sa may mga idol, sa may diversion road tayo punta tayo ng Manila mga idol. Malayo pang biyahe ito. So yun nga mga idol, isa rin ako sa mga ganyan, yung talagang pag may truck sa unahan ko, talagang gusto kong singitan kaagad. Kasi nga syempre napakahirap na may truck sa unahan Alam niyo naman yun mga idol. Walang helmet si kuya si kuya mo walang helmet, nakita niyo mga idol. So yun nga mga idol, isa yun na pinagpilian ko talaga, yung ADX na yun. Kaso syempre mga idol, kinukonsider ko yung yung seat height. Kasi nga mga idol, seafarer tayo or seaman tayo mga idol, sa mga hindi nakakalam. Syempre pagka nakasampa tayo ng barko, walang helmet sila ate mo, di ba? Hindi naman bawal mag-helmet dito mga idol. Kaya maraming walang helmet. Pero syempre mga idol, sabi nga ni Colonel Busita, di ba yan, kagaya niyan. Sabi nga ni Colonel Busita mga idol is mas matigas ang semento kaysa ulo mga idol. Di ba? So mabalik tayo sa topic mga idol, Yun nga mga idol, ADX 160, yan, isa sa pinagpilian ko talaga yan. Gusto ko talaga motor na yan mga idol. Kaso nga lang syempre, consider ko yung seat height. Kasi tip-toe nga ako. So si Mrs. ang gagamit mga idol pag nakasampa ako ng barko ang height lang ni Mrs. 5 flat. So hindi niya abot. So mahirapan siya mga idol. Yun yung kinonsider ko. Kaya talaga kaya bigla akong biglang out na ako doon mga idol.
So, nawala na siya sa choices ko. And then mga idol, sunod yung pinili, siyempre, wala nang iba. Honda ADB 160 mga idol, talagang trip na trip ko yan. Kaso nga lang mga idol, nilabas na sa sa bansang Indonesia yung yung Honda ADB 160, yung P3, yung road sync. Kaya sabi ko, naku po, nawala na naman sa choices ko mga idol, kasi nga tayo mo ng helmet mga idol. Kasi nga mga idol, pagbibili ako ng Honda ADB 160 ngayon, di ba, tapos biglang ilalabas sa Pinas tong B3, baka lang magsisi ako mga idol. Yun lang iniisip ko baka lang syempre pagsisihan ko na nandun ako sa old version, tapos di ba biglang nilabas yung road sync dito. So kaya hindi ko na siya consideration mga idol. Namili ulit ako ng iba. So nauwi nga ako sa mga idol, nauwi nga ako sa PCX. Meron lang ako medyo issue sa PCX mga idol, kaya talagang mga idol, last na choice ko na itong NMAX B3. Kung gusto nyo balikan mga idol yung naging vlog ko kung bakit ba NMAX B3 yung napili ko mga idol, is nandyan sa panoorin nyo na lang ito mga idol. Yung lalagay ko sa description box yung link mga idol. So yun nga mga idol, kaya napunta ako sa NMAX B3 kasi nga mga idol, una kong kita dito is ayoko talaga, di ba? Ang problema nga mga idol, nung nagpunta ako ng Yamaha para i-check itong NMAX B3, kasi nga ang dami nagsasabi na pangit daw. Syempre sabi-sabi lang naman yun, di ba? Tapos pag naparod mo siya sa video, hindi siya ganun ka-appealing hindi siya ganun kalakas yung dating. Pero mga idol, nung nakita ko sa personal, anak ng kamote, grabe, napaka-pogi pala na ito, napaka-forma. Kung nakikita nyo mga idol, si kuya mamtuli ang bilis napaka-forma na itong NMAX B3 mga idol. So kung kayo mga idol napapangitan sa video, paparod nyo dyan sa social media, diba, sa YouTube, mas maganda mga idol, itry nyo makita sa personal itong NMAX B3 na talaga namang magbabago yung pananaw nyo mga idol. Parang ako, nagbago yung pananaw ko mga idol. So syempre nag-review na rin ako mga idol, pinag-aralan ko na rin yung NMAX B3 na talaga ng mga goods na goods. So ito na nga mga idol, kung ano ba yung nagustuhan ko sa NMAX B3. Syempre nga yung looks, napaka-forma niya. Tapos hindi siya ganun kabalki na kagaya ng NMAX B2. Pero hindi mo sila nagkakalayo mga idol, konting diferensya lang Kumbaga yung NMAX B2 is chubby lang, chubby. Ito namang NMAX B3 is parang pinamacho na slim. Ganun lang mga idol, parang ganun lang nangyari, na konting-konti lang naman diferensya. Tapos mga idol both sa looks niya na talaga napakagwapo, is napakadali niyang dalhin mga idol. Isipin niyo mga idol, lamantakin niyo yung motorsiklo, napakabigat, di ba? Pero pag drenade niyo mga idol, napakagaan mga idolo. Siyempre nakapag-drive na rin naman ako ng B2, parang normal lang naman. Pero mga idol, pag ito drenade mo itong NMAX B3, nagulat ako mga idol na napakagaan. Akala mo wala kang motor na dala. Ganun yung feeling mga idol. Yun yung appeal ko talaga sa kanya mga idol. Mga pala mga idol, nandito na tayo sa sa Binango, sa Angono na tayo. So from Binango nasa Angono na tayo, pero nasa Rizal pa rin naman tayo mga idol, di ba? So yun yung appeal ko sa kanya, sa looks, di ba? Tapos syempre mga idol, naka LED lights na lahat mga idol ng lightning niyan, di ba? Kaya goods na goods. Tapos yung harapan niya, naka projector light na yan, kaya napakaliwanag mga idol sa gabi, napakaliwanag ng buga niya sa gabi, di ba? Tapos mga idol, syempre nasa sa'yo na yun kung gusto mo palagay ng mini driving light, di ba? Nasa yun na yun. Pero para sa akin, goods na goods naman. Pero back in the future, magpalagay din ako. Siyempre mga idol, bumabiyahe tayo ng long ride, ng mahaba-haba. Minsan may nadadaanan tayo madilim na talaga namang kailangan natin mga idol ng dagdag suporta. Bukod sa liwanag na nabibigay ng projector light na to mga idol, di ba? Nakabulol-bulol na. So dito tayo mga idol. Pupunta tayo ng Baytown, Pupunta tayong Baytown. Balik ko muna tayo dito mga idol. Balik ko muna tayo dito sa Baytown. Tagal lang ginagawa na ito mga idol. Itong Baytown na ito, tagal lang ginagawa. Hindi pa rin ayos-ayos. Kung dumadaan nga kayo dito mga idol, mapapansin nyo, ito rin daan dito. Nagulat ako, kala ko tatawid.
kamuti na yan, may dampot lang pala. Ito mga idol, kung natataan kayo dito, yan o. Hindi pa rin siya gawa. Ang tagal na nito mga idol. Isang taon na ata mahigit eh. Di ba? Isang taon na mahigit ito ginagawa. Hindi pa rin matapos-tapos. So yun na mga idol. Both sa light, sa LED lights nga niya, tsaka projector lights, no? Yung safety features mga idol. Yung naka mga idol, naka-anti lock braking system, o yung tinatawag nating ABS, no? Anti-lock braking system. Tapos yung naka-DCS na rin, yung traction control system, di ba? So doon pala mga idol, sulit na rin naman talaga, di ba? Sa binuhin mo mga idol, di ba? Motorsiklo, may ganong safety features, napaka-importante nun. So isa rin yung sa nagustuhan ko mga idol. And syempre mga idol, isa pa sa nagustuhan ko dito, yung aftermarket mga idol, aftermarket parts. Napakadami mga idol, napakadami sa market na kung ikaw mga idol na talaga namang is mahilig, no, mahilig mag-setup ng motorsiklo o hindi mapakali sa pera mo. Gusto mo lagi mag-setup, gusto mo lagi mag-add to cart, gusto mo lagi mag-checkout, no, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, or sa mga motoshop mga idol. Talaga namang napakaraming aftermarket parts mga idol na hindi ka na mahihirapan. Isa rin yung sa kinonsider ko mga idol, yung aftermarket parts niya na talaga namang pamporma or stock to stock, no? Napakarami niya sa market. Tsaka isa pa mga idol, syempre nga umaalis tayo, no? Umaalis tayo or nagbabarko tayo. Isa rin yung sa consider ko mga idol, yung parts niya. Syempre, di ba, kung sakaling magka-problema, di ba? So madali lang mapapayos ni Mrs. kasi nga kilala na sa ano to. Kilala na sa mga motor shop, di ba? So, may idea na sila. Hindi kaya pag bumili ka ng medyo, syempre nga mga idol, pag bumili ka ng bagong brand, no? Syempre hindi pa alam ng mga ibang mekaniko yon, no? Pagka dinala mo sa kanila. So, wala pa silang ganong idea sa mga ganon, di ba? Tapos mga idol, isa pa rito, mga idol is medyo slim nga siya, hindi siya ganong kabalki, is napakadali niyang isingit-singit mga idol, no? Sa kalsada. Kumbaga napakadali niyang isingit mga idol. Ayan, kagaya nito, tingnan niyo mga idol, di ba? Napakadali niyang isingit. Hindi rin siya ganun kahirap, no? Kaya goods na goods talaga to sa everyday use mga idol. Kung ikaw is pamasok ng office, no? Pang opisina, di ba? Talagang bagay na bagay to mga idol. Di ba itong NMAX B3? Talagang highly recommended to mga idol. Hindi ka magsisisi. Siyempre, Yamaha yan mga idol. Tsaka marami rin siya pinagkaiba sa B2 mga idol eh. Kita nyo naman yung diferensya ng B2 sa B3 mga idol is talagang medyo malayo talaga mga idol. Kung sa projector light, sa panel gauge, no, sa handlebar, di ba? Tapos naka na rin to mga idol, naka subtank suspension na rin to sa kanyang likod, no, yung rear shock niya. Naka subtank na yon, di ba? Tapos yung tail light niya iba na rin sa B2. Ang dami niyang pinagkaiba mga idol, di ba? Pero sa makina syempre mga idol, pares na pares pa rin. Tsaka speaking of makina mga idol, sa engine, grabe to mga idol, grabe. Talagang ibibigay yung power na gusto mo. Kung gusto mong marangkada, bibigay sa'yo mga idol. So ganun siya ka-powerful, no? Kaya sakto-sakto lang mga idol, hindi matulin, no? Hindi matulin. Hindi rin naman talaga mabagal. Talagang sakto lang. Kung gusto mong marangkada, bibigay sa'yo yung power na gusto mo, diba? Tapos meron pa siyang dulo kasi nung tinatop speed ko to, parang umabot ako ng 110 yata, 110 to 115 nung tinatop speed ko siya mga idol. So ganun lang naman. Ano na ako ron mga idol, okay na ako sa ganung takbo mga idol, di ba? Yung basta yung power nabibigay sa atin. Ito nga mga idol, naka dual projector light yan. Ito, makikita nyo yan. Tapos itong medyo lumaki, itong visor nya. Tapos itong unahan is nagkatenga dito. Unlike B2, parang kita pa yung kita pa yung konti ng ng front shock. Tapos ito parang ito kumapal. Itong front shock na to kumapal. Unlike sa B2, medyo manipis yun. So yan. Tapos ito yung panel, no? Panel gauge, kung makikita nyo, ayan, no? Mas pinaporma, di ba? Tapos itong handlebar, ayan, laki na pinagkakaiba. Ayan, no? Makikita nyo, mas gumanda, no? Di ba? Tapos may side pocket dyan. Ayan, tapos dito may malalim na side pocket sa kabila.
na may charger. Ang charger na ito mga idol, ano na, type C. Ayan. Tapos keyless. Ayan. Tapos dito itong shock, nagkasab ang klapa mga idol. Yan, pero ito ano to, sticker lang yan. Wala pa tayong pambili ng ano ng shock. Sticker lang. Ayan, tapos dito sa likod ito. Itong tail light niya, yan, kumikita niya iba na. Ayan, tama natin yung umiilaw. Ayan o. Yung tail light niya iba. Ayan na, di ba? Sa side na to, paras din naman. Tapos ito medyo ano, medyo mumbok to, tong side na to. Ayan, to. Unlike B2, medyo tagupay. Ito medyo bulky. So, feeling ka mas mataba yung likuran niya kaysa sa B2. Ayan yung pinaka ano. Medyo against the light lang yung video natin. Ayan. Ito maganda to Naka type C charger niyan. Tapos ang good news nun is fast charger na yan mga idol. Fast charging. Diba? Tapos ano ba? Itong fuel tank natin, ayan. 7.1 liter na yan mga idol. So malayo-layo na mararating nyo dyan. Tapos itong ano, silipin natin ito. Yung kanyang storage malalim na. Testing natin mga idol yung ano. May full face ako dito. Ito mga idol, test natin yung full face natin. Ito lagi natin gamit ito. Yung snake carbon sec. Itong hirap pag magbibideo ka lang mag-isa yan. Test natin kung kakasya. Kung kasya kasya mga idol, di ba? Kasya isang full face, no? Ayan, kung makikita nyo. Buksan natin. Ayan, kasya isang full face, Ito sec. Yung ayan, sec carbon full face helmet na modular, kasya. Lalo na to, kasya to Nomad na lalo na to. Kung mga ganyang helmet lang, basic mga idol. Kung mga ganyang klaseng helmet, ayan diba? Basic na basic yan. Kasi nagkasya nga yung full face So yun para lang mapakita ko sa inyo, diba? So dito yung battery nyo. Ayan. Diba? Sara natin. Ngayon po, ano ito, customize. Ito, marami na rin customize dito mga idol sa setup natin. Tapos syempre mga idol, yung comfort, no? Syempre iba pa rin mga idol pagka nadrive mo tong B3, no? Or NMAX. Alam naman natin mga idol, pag sinabing NMAX, no? Talagang nandyan yung nakasama dyan, yung sinasabi nilang comfort, no? Talagang komportable sa mga idol, sa pang araw-araw or even na long ride mga idol. Talaga namang hindi ka bibiguin nito. So isa pa yun sa nagustuhan ko sa kanya, diba? Tapos mga idol, syempre B3 nga itong nabili natin, B3. Hindi ako bumili ng TechMax o yung tatawag nilang NMAX Turbo. Kasi nga mga idol, syempre bago lang sa bago lang sa market, diba? Itong NMAX TechMax o yung Turbo. So bago lang siya, baka syempre yung mga mekaniko in case na masiraan, syempre mga idol, example, tapos na yung warranty niya sa kasa, diba? So nasiraan ka, hindi pa alam ng mga mekaniko yan mga idol kung dadali mo sa mga motoshop yan, diba? So medyo mahirapan ka. Kaya yun yung hindi ko nagustuhan din sa TechMax. Pero mga idol marami ako nakikitang review na talagang sobrang ganda ng TechMax mga idol. Syempre tayo mga idol, sabi ko kasi inyo, pinaghirapan ko yung pera. Kumbaga gusto ko is malagay siya yun sa sa karapat dapat. Syempre hindi ko naman basta pera lang na binigay lang sa akin to, di ba? Syempre pinaghirapan natin to. So syempre doon lang tayo sa sakto lang na talaga ng mga mabibigay
yung comfort na hinahanap ko sa isang motorsiklo mga idol. Kaya nga mga idol, kaya nga kung nahirapan ka pa rin ngayong 2026, isa to mga idol, isa tong NMAX B3 sa marirecommend ko mga idol, sa marirecommend ko sa inyo na talaga na mga hindi ka magsisisi, no? Para sa akin para sa akin wala akong pinagsisiyan na ito yung napili kong motorsiklo, no? Diba? So yun mga idol, so yun kung umabot ka mga idol sa video na to is talagang napaka-solid mo mga idol. Sobrang maraming salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lang mga idol. Naway nakatulong yung video na to para sa iyo. Ride safe always. Ciao.